Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. At sa araw pong ito, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Last time po tayo po ay nagkaroon ng pag-aaral patungkol po sa patay lalago sa Panginoon. Sa ito namang series na ito, itong susunod na mga series po natin, paano ba naman tayo maglilingkod katulad ng Panginoong Hesukristo? So yan po yung katanungan kasi po progressive po tayo dapat. Hindi lang po tayo nakakarinig ng mga salita ng Panginoon na kung saan matutuwa lang yung ating mga damdamin. Kailangan din po talaga yung salita ng Panginoon, ito po yung magiging buhay po natin, ia-apply po natin sa ating mga buhay. So, nung last time po, ang tinuro po ng Panginoon sa atin ay yung paano tayo lumago, 'di ba? Sa pamamagitan po ng salita niya at sa mga bagay na tinuro po doon. Ngayon naman po, ituturo ng Panginoon, paano ba tayo maglilingkod sa Kanya? Paano tayo magsuserve sa ating Diyos na katulad ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo? So kung handa ka na diyan, tayo po ay pumunta na sa Ephesians 2:10. Ito po ang sabi ng Panginoon dito sa salita niya. Ang sabi dito, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So tayo daw po ay nilikha ng Panginoon, ng Diyos, dahil po may purpose siya sa ating lahat. Ang lahat po ng bagay sa mundong to ay meron pong purpose ang ating Diyos. At yung pong pagkakalikha sa atin, na kung saan, kung titignan po natin, imagine niyo po, walang kasalanan ng mundo. Tayo po ay malinis, tayo po ay pinabanal ng Panginoon, walang dumating na kasalanan sa mundong ito. Alam niyo po ba, napakaganda ang creation ng Diyos. Very perfect po yan according doon sa Genesis. Ngayon, bilang mga tao, kung tayo po ay walang kasalanan, tayo din daw po ay workmanship ng Panginoon. Tayo po yung pinaka-the best thing na ginawa ng Diyos sapagkat tayo po ay ginawa ng Panginoon according sa kanyang mga wangis. So, can you imagine mga kasama, mga kapatid, kung tayo po'y walang mga kasalanan, grabe po, di ba? Pero alam niyo po ba, dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay binigyan niya ng second chance. Yung pong first creation niya, doon sa book of Genesis, ito po yung susunod na ginagawa ng Panginoon sa atin. Hinuhubog tayo katulad ng Panginoong Hesukristo. Yung perfect, walang bahid dungis ng kasalanan. Kaya nga po binanggit ito sa Ephesians 2, tayo daw po ay God's workmanship. Ito po yung tinitignan natin na perfection ng Panginoon sa atin. Created in Christ to do good works. Everything ay meron pong planong Panginoon. Everything. Alam mo, kahit nga po dumarating ka sa mga pagsubok sa buhay mo, may plano ng Lord sa inyan. Dahil po dyan sa mga pagsubok mo, yan po yung great testimony mo. Meron kang magiging patotoo sa Panginoon. So ano ba itong workmanship? Workmanship is a masterpiece. Kagaya po ng mga dakilang pintor po dyan, yung mga dakilang sculpture po, di ba? So, sila po ay gumagawa ng mga likha, mga obra maestra nila. At ito po ay tinatawag nilang very unique. Kaya po hindi po yan kagaya ng ginagawa natin ngayon, copy-paste, then print. Pero nung araw po wala. Kung ano po yung kanilang ginuhit, kanilang nilikha, inukit, yan po yung very unique, no? Hindi po yung magagaya ng iba. Kaya po yung mga expert po, napakamahal po yan. Pag tinitignan po nila, sinisiyasat nila maigi po yung mga great workmanship ng mga kilalang mga tao nung araw, nung 1800s, 1700s. Alam niyo po, tinitignan talaga yun, isa-isa talaga yan because yun po yung uniqueness. Kahit na po kita natin halos parehas, naked eyes po natin, pero may uniqueness po ang original. Ngayon din po kayo, ganyan din tayo, we are original. Wala pong katulad tayo. Can you imagine, dami-dami ng tao sa mundong ito, mga kasama, mga kapatid, iisa lang po ang ating thumb mark, yung retina ng ating mga mata, iisa lang yan, walang kaparehas po yan. Kaya nga po, nowadays po, ginagamit po yan for security purposes. Yung thumb marks po natin, di ba po? Yung ating mga retina ng mga mata, yung mga digital things po yan para for security. So, very unique po kasi ang bawat isa sa atin. Pwedeng gayahin ng boses, pero yung mga retina at yung thumb mark natin, iisa lang po yan. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, ginawa tayong unique. Sabi mo nga sa sarili mo, unique ako eh. Unique ako. So meron siyang ginawa sa'yo na ikaw ay masterpiece ng ating Panginoon. Alam mo ba, ito po yung isang trivia, no? Alam mo ba na bago ka palang ipinanganak dito sa mundong to, inihanda ka na ng Lord. Kaya nga po dito sa Ephesians 2, inihanda ka na in advance. God prepared you in advance to do. Meron kang gagawin. Kaso nga lang, because of our nature of sinful thing, kaya tayo nalilihis. Na kung saan, kung titignan po natin,
ang direksyon ng Diyos, halimbawa patungo pong north yan. Kaso tayo pumupunta ng east and west. Lumilihis po tayo. Tumitingin tayo sa kaliwa o sa kanan. Para tayo minsan mga kabayo na kung saan, kaya po may mga gano'n yung kabayo, eh. Kasi nga po 'pag may nakita sila dito sa kaliwa o sa kanan nila, ang mangyayari, do'n pumupunta yung ulo ng kabayo, do'n tumatakbo. Kaya nilalagyan po ng mga sa karerahan po, yung mga kabayo meron lang ganyan, para yun lang ang focus nila, yung straight path lang. Gano'n din po tayo mga kasama. Ginawa tayo ng Diyos, meron po plano ang Panginoon. Kailangan lang natin 'to gayahin. Kailangan natin bumalik dun sa original plan ng Panginoon. You are created, mga kapatid, para mag-contribute po sa mundong ito. Hindi para mag-consume, hindi para mag-take place, hindi para ubusin lamang ang resources na ginawa ng Panginoon. We have a purpose dito po sa mundong 'to. Yes, meron po sa Genesis po, na kung makikita niyo po, maalala niyo po 'no, yung kwento doon. Everything created before God created ito pong tao para mag-consume ng mga bungang kahoy, mga halaman, mga hayop, 'di ba? So, everything doon ay para mabuhay ang isang tao. Ngayon, sa ating kinalalagyan ngayon sa panahon na 'to, hindi lang mo tayo kailangan ubusin yung mga resources natin. Kaya mapapansin po ninyo, mapatubig man, mapahangin man, dumudumi, 'di ba? Nauubos ang mga resources. Mapapansin po ninyo na nagkakaroon po ng famine sa kaliwa't kanan ng dako ng mundo. Because nagkakaroon ng scarcity ang mga resources. Because human being or mankind po ay nagkakaroon po ng consumption sa bawat nangyayari yan. Because of the sinful nature natin, yung greediness, di ba? Pansinin nyo na lang po sa dagat daw po eh. Ang dami-dami mga isda dyan. Pero because of the greed heart ng tao, talagang mag-overfishing sila, lalagay lahat sa lata yan, di ba po? So, ang nangyayari, hindi mag-reproduce yung mga isda sa dagat, nauubos. Even yung mga corals na nasasama dun sa fishing nets po nila. At yun po yung makikita niyo po yan sa iba't ibang mga social medias. So, ang nangyayari po nakakalungkot, nadi-destroy po natin yung creation ng Diyos because we are just consuming God's creation. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Panginoon dito, ginawa tayo to contribute, hindi lang mag-consume. Meron tayong ibibigay. Ano ba yung naibigay na natin sa mundong to? Natanong mo na ba sa sarili mo, ano na ba yung naibigay mo bilang bahagi ng mundong ito? Ano ang naibigay mong bahagi sa kalikasan natin? So, we are made for contribution and we are also made for ministry. We are also made to make difference doon sa ating pamilya, sa ating komunidad, lalo-lalo na rin sa ating bansa. At yan po yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Gusto niya magkaroon tayo ng contribution. Gusto niya na makita nating lahat, ano ba yung purpose natin sa mundong to. Alam niyo po, maraming tao, sa tingin nila yung lifespan lamang ng buhay po nila ang tinitingnan nila dito sa mundong 'to. Yung halimbawa po, 'pag nagtatrabaho ka na, halimbawa mabuhay ka na, 'di ba, nagkaroon ka ng buhay dito sa lupa, nag-aral ka, nagtrabaho ka. So, gano'n lang po, eh. Tapos lalaki ang sahod mo, tapos tatanda ka, tapos ang mangyayari sa buhay po ninyo, magkakasakit ka, magkakaroon ka na ng maintenance, mauubos na yung mga savings mo, tatanda ka na uli, okey. So, yung cycle po. So, ang tanong, ano yung naiiwan po natin? Ano yung na-contribute po natin sa mundong 'to? Minsan pahabaan na lang tayo ng buhay, palakihan tayo ng kinikita, pero wala tayong value talaga na naiiwan sa mundong 'to. So, ang Lord po tinitignan, papaano mo ginamit yung buhay mo? Papaano mo ginamit yung binigay sa'yo na isang buhay dito sa mundong 'to? Papaano mo yan kinonsume? Papaano yan naubos? Papaano yan 'pag nawala ka na rito sa mundong 'to? So, marami mga nagsasabi po na nandito ako sa mundong 'to para sa aking pamilya. Wala pong masama yun. Walang masama dun because yan po talaga ang kinreate ng Lord. We are not for ourselves but also for others. Pero minsan iniisip po ba ninyo na ganun na lang ba kasimple ang buhay po natin sa mundong 'to? 'Pag tayo ay tumanda na, yung next generation na lang ba? Tapos ano na nakita natin, anong legacy na iwan po natin? Papaano maaalala ng mga sumunod na henerasyon yung ating ginawa sa mundong ito?
Pansinin po ninyo yung mga dakilang inventor, 'di ba po? Meron silang ginawa, nagsaliksik sila, ano yung contribution nila. Halimbawa po, ang ilaw. Ang ilaw po nung araw, bulb po yan na kung saan kulay dilaw pa nga po yan at merong filament dun sa gitna na, 'pag yan po ay naputol, buntido na yung ilaw. Pero ngayon nag-evolve. Nagkaroon na ng LED, 'di ba po? So, ngayon, ang puntos po natin diyan, ano yun po yung naibigay nila. So, kung sino man po yung inventor na yun, hindi ko na matandaan ang pangalan ng inventor na yun, pero pansinin niyo hanggang sa generation na 'to, because of that inventor na yan, meron siyang nai-contribute sa mundong ito. So tayo din may maiko-contribute. Hindi po kailangan maging matalino tayo. Hindi kailangan magkaroon tayo ng magaling na edukasyon para mayroon tayong kontribusyon. Kapatid, sa araw po ito at sa mga series na pag-aaralan natin, meron po tayo magiging kontribusyon sa mundo kagaya ng Panginoong Hesus na kung saan nag-iwan siya ng example na tutularan po natin. So kung interesado ka, subaybayan mo tong series na to na ating pong pag-aaralan. So sa oras na ito, tayo po'y mananalangin muna because this is an introduction for us na magkaroon tayo ng motivation how to serve like Christ. Paano ba ako maglilingkod katulad ng Panginoong Hesukristo? So manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa panibagong katuruan po ninyo sa amin. Salamat po dahil kami po ay lumalago at kailangan namin maglingkod din. Kailangan namin tularan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kayo na po ang mag-bless sa mga lahat ng sumusubaybay nito. Nawa, Panginoon, matutunan nila at ma-apply nila ito sa kanilang mga buhay. Muli, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, kita-kita po tayo muli